Binabakbakan mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga DDS normal dahil sa interview ng mainstream media sa ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa sinasabi nilang excessive force na ginamit in human rights violations ng ating mga kapulisan sa pagseserve ng warrant of arrest. Kasi yung statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ng ating Pangulo, wala man niyang human rights violations na ginagawa yung ating mga kapulisan. Ang pumuntaan niyang mga pulis, walang armas niya. Sabay clip ng mga DDS, viral nila yung video ng ating Pangulo. Tapos yung mga armadong pulis na pumasok po sa compound ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumuka sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi nasa tamang pag-iisip. Yan, di ba? Gusto nilang gusto nilang paniwalaan natin. Bangag ang ating Pangulo, kaya mali. Hindi nasa tamang pag-iisip, kaya mali yung mga pinagsasabi. Baliktad. Hindi totoo na walang armas yung mga kapulisan natin at tinirgas pa. A human rights violation. Ibigay ko muna sa inyo mga kababayan yung kwento before natin talakayin. Ito para hindi tayo magkamali from the Presidential Communications Office mismo. Official statement mga kababayan ito, PBBM, no human rights violations during enforcement of Kibuloy's arrest. Siguradong napanood ninyo itong interview ng mainstream media. Sabi dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos that the Philippine National Police did not commit any human rights violations while serving the warrant of arrest against embattled Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Sabi ng ating Pangulo, yung PNP niya peacefully enforced the law. Ngayon, tama ba yung statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Tama po, peacefully enforcing the law. Ang mga nasaktan po, lumaban kasi po, siyempre, gagamit ng puwersa yung polis kasi umatake yung mga members po. So may mga naaresto nga at kakasuhan. At may mga injuries sa kanila, may injuries din po sa mga polis. So hindi yan excessive force. Kaya nga po, peace officers. Tapos, ang mga polis, mga kababayan, normal sa kanila na they are armed. Kita niya, Mr. Maravillas, sinabi ng ating Pangulo na pumasok sa compound ng Kingdom unarmed. Ako sa analysis ko mga kababayan, namali lang na ipaliwanag ng maigi, ng maayos ng ating Pangulo. Baka ang ibig sabihin ng Pangulo, yung mismong nagkikerry ng warrant of arrest na tao, walang armasyon. Pero alangan man magsiserve ka ng warrant of arrest, lahat ng nagsiserve ng warrant of arrest sa mga pugante, back up ng armadong police or NBI, alangan magsiserve ka ng di ba? Kasi ambush interview ang ginawa sa ating Pangulo. Malamang yun ang ibig sabihin ng ating Pangulo na yung mismong nagkikerry ng ng warrant of arrest, yung arrest order po, unarmed or yung team, pero backup natural. Di ba? Kasi alam ng ating mga authorities ng mga tauhan ni Kibuloy, armado. Di ba? May mga sinurrender nga eh. What if hindi man sinurrender lahat yung mga armas nila? Pagugulang ba yung ating mga authorities? Hindi man po bobo yung ating mga authorities na magsiserve ng warrant of arrest sa isang puganting tulad ni na ma-impluensya mayaman tulad ni Kibuloy. Walang armas. And they are authorized because they are members of the PNP. Nakakita kang pulis na walang armas? Hindi lang yon na ipaliwanag ng ating Pangulo kasi ambush interview. Iyon ang niyang tirgas na pinapakalat ng mga DDS na video na tinirgas na mga pulis. Yun ang dapat nating tingnan. Kung gumamit ba ng tirgas yung ating mga kapulisan
Kasi may mga reports ang ating mga authorities na kahit yung mga injuries ng members, self-inflicted yung ginagawa nila para po isisi sa ating mga kapulisan, magamit nila sa propaganda. What if sila yung may tear gas? Kaya dapat imbestigahan, mga kababayan. Yan yung sabi po ni Fajardo, saka ni Dilare, yung spokesperson po ng Philippine National Police, Region 11, saka ng PNP National. So wag tayo kaagad po maniniwala sa mga kwento-kwento. Pero yung sinabi ng ating Pangulo, hindi lang siguro na ipaliwanag ng maayos. Ako ngayon, nag-message ako sa PCO to ask the officials ng Presidential Communications Office kung ano yung paliwanag nila doon sa statement na nabitawan ng ating Pangulo na yung pumasok sa compound ng mga pulis, walang armas. Kasi ginagamit itong propaganda ngayon ng mga DDS. Nagpa-viral sila ng video. Ito pa. Bina-viral nila ito. PBBM lies versus truth. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Ayan po, may tear gas. So anong yung resolution? We're talking about this political na yan. Hindi natutuo yan. Ayan po, Davao News Today. Sila yung nag-viral ng video para supalpalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinalalabas nila sinungaling ang ating Pangulo sa pagsasabi walang armas, unarmed yung ating mga kapulisan na pumasok sa compound. Tapos pinakita nila heavily armed ang ating mga kapulisan. Natural, heavily armed. Sabi ko po, malamang yung ating Pangulo, ang nasa isip niya, yung mismong nagkikerry ang unarmed. Pero alangan man na papasok yung mga pulis natin sa compound ng isang Kibuloy, Apollo Kibuloy, walang armas. Gagawin ba yun ng ating mga pulis? Alam nilang armado, pugante yung kanilang tinutugis, at ang daming mga panatikong supporters na handang magpakamatay. Diba? Dahil na-brainwash mga kababayan ni Kibuloy. Sinong pulis ang papasok doon? Ang importante po, sa ginagawang operation ng ating mga kapulisan, walang namatay sa mga members nila na ang dahilan binaril ng pulis. May namatay na 2 as reported. Heart attack po. Wala mang ginalaman po sa pagmamalabis ng mga pulis. Walang ganun po. Yes, sabi dito sa PCO release, speaking on the sidelines of the oath-taking ceremony for the newly elected officers of several media groups at Malacanang Palace, President Marcos explained that the deployment of a sufficient number of police officers at the Kingdom of Jesus Christ compound was necessary to maintain peace in the area. Normal po sa mga peace officers, kahit UN Peacekeeping Force, armado. Nakakita po kayong Peacekeeping Force ng United Nations, walang armas? To maintain peace, dapat may armas ka. And it should be superior force. Kasi pag hindi superior force ang dineploy mo, malamang ang gagawin mo, suicide. Di ba? Kaya kailangan marami. Bakit marami? Pinaliwanag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Napakaraming pulis. Sabi niya, the only way to maintain peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan po mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosena lamang, sabi ng ating Pangulo. Tama po? 42 buildings ang dapat galugarin. 30 hectares. May mga bunkers pa sa ilalim. May tunnel. Tapos, gagamit ka ng mga isang dosena lang. Tama ba yon?
Abnormal lang po ang gagawa ng ganon. Naintindihan na ninyo? Ginagawa ninyong abnormal yung ating mga authorities. Tulad ninyo na abnormal na mag-isip ng mga DDS. Saan ka nakakita ng mag-serve ng warrant of arrest? Dapat walang armas. Sige nga, kayo nga yung gobyerno. Kung gagawin ninyo yan, si Digong nga, walang ganito, kill agad. Pag tinutugis yung mga suspected criminals, yung mga mayors noon, ilang mayor po yung namatay sa operations, kasama doon sa AJK na umabot sa 30,000. Doon tahimik kayo. Ang dapat gawin ninyo, tumulong kayo sa ating gobyerno, sa ating mga authorities, para walang madamay. Pasukuin tulad ng naging appeal na ngayon ni Super Ate Amy Marcos. Nakikiusap siya na sumuko na lang si Kibuloy. Sabi ko nga, tawagan niya si Kibuloy. Siguradong may number siya. Tawagan niya kung active pa yung number. O kung hindi, kausapin niya mismo si Digong kasi magbarkada sila at si Inday. Na-surrender kasi si Digong, administrator mismo ng property. So dapat sumama. Yun ang dapat na ginagawa po ni Digong. I-guide niya mismo yung mga authorities. O dito, stop kayo muna. Ako ang bahala. Kausapin ko si pastor na sumurrender ng matiwasay. Anyway, marami naman siyang pera. Marami siyang abogadong magagaling para matapos na yung standoff dito at wala nang masaktan. Ang ginagawa po ni Digong, kinukonsinti po pati yung mga kaalyado ng senador, si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, kinukonsinti po. Saan ka nakakita ng mga public officials na dapat on the side of the government, of the authorities of the court, they are on the side of the fugitive from justice? Hindi tama po ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ko sa inyo, never na boboto pa tayo na tayo'y magsisweldo sa mga ganitong uri ng klase ng mga opisyal. We totally reject them. Kinokonsinti nila yung mali. Kaya sabi ng ating Pangulo, I do not see, I think, what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. Talaga naman pong ginawang politika nila. Pinolitiki na Inday, ni Digong, lahat ng mga kaalyado nila. Napakasimple. Sabi nga natin, yung kaso po, nagmula pa nung wala pa sa posisyon yung ating Pangulo. Ang kaso niya ay pribadong reklamo ng mga complainants here in the Philippines and in America. Ganun lang po kasimple yan. Pinolitika nila para makaiwas sa pananagutan si Kibuloy. At ginagamit nila yung issue to destabilize the government. Tanggalin yung ating Pangulo para to make over si Inday. Pag si Inday po, wala nang pananagutan si Kibuloy. Patutulogin niya na kaso. Kawawa man po yung mga victims ni Kibuloy. Naintindihan na ninyo kung ano yung objective nila, kaya pinolitika nila po. Walang hostisya na makakamit ang mga victims po pag tumik over si Inday. Tulad ng panahon ng kanyang tatay, pinatulog yung kaso. That is very unfair, mga kababayan. Huwag kayong nakikinig sa mga propaganda nila, mga kababayan. Hindi totoo yan, sabi ng ating Pangulo. Referring to critics when asked to react on comments that there was an overkill on the deployment of police officers enforcing the warrant of arrest against Kibuloy. When asked to comment on alleged human rights violations committed by the police, President Marcos emphasized that none were committed since all police officers deployed in the area were unarmed. So dito nagkamali siguro nagkamali ng statement yung ating Pangulo. Pero sa tingin ko po, kasi wala pang sagot yung PCO na minessage ko kanina, sa tingin ko, ang nasa isip ng ating Pangulo, yung mismong nagdadala ng warrant of arrest, walang armasyon. Pero not the backup, kasi armado talaga yan. Hindi pwedeng walang armas yung mga polis. Hindi na siguro yung pumasok sa isipan ng ating Pangulo na maipaliwanag na niyang maayos kasi ambos interview. Nangyayari yan minsan nga dito po
nagkakamali ako, tinatama ko na lang. Yung nasa isip ko, iba man yung lumabas sa aking bibig. Nang panoorin ko yung sinasabi ko, mali pala yung sinasabi ko. Kinokore ko na lang. That's normal. To err is human. Ang magkamali, tao lang. Sino bang hindi nagkakamali sa pagsasalita? Tama? Wala man yung script, hindi man isinulat. So baka in the coming days o baka mamaya, itama ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang naging statement nang pumasok unarmed. Kasi hindi man po pwede po na ang mga pulis hindi mag-armas. Authorize sila to carry arms. Tama ba? Pero yung paggamit ng tear gas po, dapat imbestigahan yon kung may tear gas talaga. Kasi malamang sa sabotahe ng mga taga-kingdom para isisi maiakusa sila sa mga pulis ng human rights violation. Tama? Tulad ng sabi ng PNP spokesperson, sinasaktan nila niya yung kanilang mga sarili. Sinusugatan nila para isisi sa pulis. Na minaltrato sila. Na videohan daw, mga kababayan. Kaya huwag kayo basta maniniwala sa kwento nila kasi santambak yan ang mga sinungaling. Manang-mana sa puo nila, mga sinungaling. Yung mismong pastor, sinungaling. Sabi niya, i-file yung kaso sa Husgado. Harapin niya nang i-file yung kaso. Kasi ayaw daw niya, hindi daw siya harap sa Senado, sa Kongreso. Ang tamang binyo daw, yung korte. Nang i-file sa korte, nag-disappear. Kung ano-ano na po yung sinasabi. Sabi ng ating Pangulo, you ask any human rights advocate, there's nothing what we did wrong. All the police who entered were unarmed. Not a single firearm was carried. We did not use tear gas. We did not do anything like that. So what human rights violation, sabi ng ating Pangulo? Ito po yung video ng ating Pangulo as published by Manila Bulletin. Pakinggan natin. I don't think so. There's no, anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nag-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, I do not see, I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na pulis. Dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we done. Surrender na lang po. Surrender na lang po. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan yung mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. You see, dinamay ni Pastor Kibuloy yung mga tauhan niya. Ito po yung pinapakalat nila para siraan yung ating Pangulong Bongbong. We're talking about this political now. Hindi na totoo yan.
You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. PBBM Hindi lies kami gumamit versus ng the tear truth. gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? We're talking about this, political na yan. Hindi natutuo yan. Armado, pinapakita nila. You go to any human rights advocate, there's Sabi nothing ng that we did. Pangulo, Lahat walang ng armas pumasok niya, na pulis, pero hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? So ngayon, mga kababayan, the latest development, yung Korte Suprema nagpalabas ng temporary protection order. Ayan o, the Supreme Court says the temporary protection order from Davao City RTC Branch 15 does not prevent the enforcement of the arrest warrant against Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. This does not deter the service of the warrant. So tuloy po yung pag-aresto. Kahit nagpalabas po, nakakuha ng temporary protection order yung kanyang mga abogado, hindi aalis doon yung ating mga kapulisan. The Davao RTC mandated the Philippine National Police to remove all barricades and blockades obstructing access to the KOGC compound. Yun lang ang aalisin. PNP was also ordered to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioners. So, sabi ng Korte Suprema, yung Davao RTC's temporary protection order won't stop Kibuloy arrest. Ayan po malinaw, mga taga Finta Kingdom. O ngayon, sabi ni Bato, nag-appeal siya kay Presidente Bongbong. Listen to their heartbeat, anya. Pakinggan daw yung mga hinaing ng mga taga Kingdom of Jesus Christ. Yung hinaing po ng Kingdom of Jesus Christ, hindi po pwede na pagbigyan. Ang dapat na gawin mo ba to, as a senator, sabihan mo si Pacquiao, wag idama yung kanyang mga members. Sumurrender na. Sumama sa appeal ni Super Ate to surrender peacefully. At sa korte niya, ilaban yung kanyang karapatan. Yun ang dapat mong ginagawa. So sabi dito, sa kanyang privilege speech na ginawa sa Senado, De La Rosa appeal to President Marcos amid continuous occupation by the PNP of the premises of the religious group since August 24. Itong si Bato, kung ikaw pa yung PNP chief, ganun din yung gagawin mo. Lalo kung hindi mo kaalyado yung pastor. Pero kung kaalyado mo, tulad ni Kibuloy, hindi mo yun gagawin. Ngayon kasi, hindi ka na PNP chief, kaalyado ka pa ni Kibuloy. Kaya ganyan ang ginagawa mo, which is very, very wrong. Kasi senador ka ng bayan, hindi ka senador ni Kibuloy. Senador ka ng mamamayang Filipino. Yung sweldo mo ba to, hindi man galing kay Kibuloy, galing sa mga mamamayang Filipino. Naintindihan mo na? Kaya tatanggalin ka namin sa pagiging senador sa 2025. And kitang-kita na namin na matatalo ka. Number 16 ka na lang sa survey. Lahat ng mga kaalyado mo, ikakampanya namin na wag iboto. Hindi man kayo naglilingkod sa bayan. Ang pinaglilingkuran ninyo, yang mayamang si Kibuloy. Imbes na iarap ninyo sa hustisya, ginagamit ninyo yung inyong posisyon sa pansarili ninyong interes. Hindi maaari yan. Sayang ng pasweldo namin sa inyo. Sayang yung slot dyan sa Senado na okupado po ninyo. Ibigay na lang namin in the 2025 elections sa mga mas kwalifikado na mga politiko from Congress. Napakinggan ninyo mga kababayan. Yung budget hearing kay Inday kahapon, mas maraming mga magagaling na congressmen kaysa sa ating mga senador. Sabi ni Bato sa kanyang privilege speech, I feel that it is not justifiable that in the attempt to serve a warrant of arrest, we also end up arresting our young people's dreams. This is highly unwarranted. Nagiging ganyan ang nangyayari kasi kinukonsinti mo yung barkada mong si Pacquiao. Pwede mo man na isurrender o ikaw na mismo manguna sa pag-serve ng warrant of arrest, tulungan mo.
Yung mga pulis, dati kang pulis, nahirapan na yung mga pulis. Pangapat na araw na sila doon. Imagine, kung tinulungan na ninyo with Maudigs, kayo na mismo ang nagdala ng warrant of arrest or kayo na mismo ang nag-surrender kay Pacquiao. Di tapos na. Walang masasaktan, walang nagwawala na members ni Pacquiao. Ang gusto ninyong mangyari, kayo yung masunod. Hindi po pwede. Rule of law ang dapat mangibabaw bato. No one is above the law. Husgado, legal orders ang sinusunod ng mga pulis. Sabi niya, pagod na rin ang mga tao. More precisely, pagod na rin ang mga puso ng mga tao. Their weary hearts have resorted to seemingly marching to a different beat, regretting their choice of leadership, losing their hope. Pinulitika mo. So, ibig mong sabihin, tulad ng linya ng mga sinasabi ni Inday, nagsisisi kayo na nakipag-unity team sa ating Pangulong Bongbong. Ay na, gusto ninyong iluklok si Inday. Huwag kami bato. Sabi niya, yet I stand here with unwavering faith in you as the father of the nation. I for one still believe in your capacity to care for every Filipino. After all, regardless of where we find ourselves politically, socially, religiously, or even physically, we all share the same heart and spirit. Listen to the heartbeat of the people. Sinong people ang sinasabi mo? Yung mga tao ninyo? Ilan lang sila? As compared sa 31 million na bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nadamay pa si Inday at kayo. Kaya nga 32 million si Inday kasi ang 31 million na boto galing sa mga Marcos supporters. Kaya nga si Inday ngayon, bumubulusok na yung rating sa survey. Padaos-dos ng padaos-dos kasi bumaliktad na yung mga supporters niya na mga Marcos supporters. Naintindihan mo na? Kaya nga ba to sa ratings, pang 16 ka na lang? Ang gusto ninyo, kayo yung masunod. May batas tayong dapat sundin. Yung utos ng husgado. Dora Lex, said Lex, the law is hard, but it is the law that should be followed by every one of us, lalo na po sa inyo na senador ka, mambabatas. Mambabatas ka, pagkatapos ayaw ninyong sundin yung utos ng husgado. Anong klaseng senador ka? Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer brand new grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. Bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin, pati mga foreigners. Indian national po siya. Ito naman po, mga taga Denmark. Ito mga British tourist naman po. Ito naman po yung bago naming binibentang product online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.